kami walang matwid na inaasahan bilang mga lingkod na turingan, kundi tanging Ama lamang na siyang patuloy na daluyan ng kapangyarihan. Buhay bang Diyos? Kaya sa bawat kaganapan, namnamin yung tuwiran, handog niya't alay, Espiritong Banal sa inyo'y manahan. Upang sa gayon, ang bawat araw at gabi man, bawat araw at gabi man, inyo pong pakanamnamin yan. Sa bawat segundo, minuto, oras ng buhay nyo, alalahanin ninyo lahat ng nauna, mga propeta, hari na naturingan, may mga pinakibakahan din naman. At sa panahon ng Kristo bilang Panginoon Diyos na totoo, anak na turingan nito, pinakibakahan ay mas mahirap na hindi kakayanin ng tao. Kaya't kapag may pinagdaraanan, ito nga po'y hilingin, panambitan ninyong tapat at matwid ninyong hilingin. Ama, ika'y madama namin, puso namin buksan, tibok niyon ay kamtin, yaong pag-ibig mong walang maliw, upang aming maramdaman ang iyong kalingang walang hanggan. Sa isip naman ay buksan din kung ano ang marapat aming makamtan, upang ang aming pangunaway lubos-lubos na makamtan, sa aming kaisipan ay makapanahan. Sapagkat tanging ikaw lamang ang aming lubos na marapat aasahan, yamang kami sa ganitong kalalagayan na baybayin nyo na po kung ano ang inyong pinagdaraanan. At pagkatapos nyong binaybay, sambitin nyo pagkatapos niyon, mahal na Ama, na buhay at matwid kumalinga, inaangkin ko ng lubos sa pangalan ni Kristo, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, dadaloy na totoo ang hiwag at himala mo, matatamot makakamtan, hiling ko sa iyo. Amen. Karampot lang. Iksi lamang po. Subalit, dahil kung magkamisan, ang pagdulog ay pagdulog na pagkatao. Panginoon, bigyan mo po akong pera. Diyos ko, makabayad na po sana ako sa utang. Panginoon ko, gumaling na po sana. Panginoon ko, puro Panginoon, wala sa puso. Hindi nadarama ang tinatawagang Panginoon. Magtuon po kayo ng pansin. Magbigay kayo ng pansin. Ilsuko nyo pong ganap ang sarili upang siya'y maramdaman sa inyong paninikluhod at panambitan. Sapagkat yun ang pinakamahalaga habang kayo dumudulog nananalangin. Walang lumilipad ng isip ay kung ano-anong pumapasok, kundi para niyong kaharap ang Diyos na sa inyo ay bumuhay. Sa gayon po, sa puso niyong taglay, mararamdaman siya buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung nababatid lamang ng tao ang pagkilos niyang totoo, masasabi niyo po na ganito, Panginoon, inaangking ko at pinananaligan, kaya mo niloob at pinangyari ito. Sabihin mo na naman kung anong pinangyayari sa buhay mo. Kung ano yon, alam ko po, pagkatapos mong binaybay muli kung ano yon, may nais ka lang ipakita sa akin. May nais ka lang ipakilala sa akin. May nais ka lang patotohanan sa akin na may gagawin ka sa akin. Yan po, patuloy kayong tinuturuan ng Espiritu upang ang nararamdaman ng kapwa nyo'y maramdaman nyo rin. Upang ang pagtitiwala ng kapwa nyo'y mapagtiwalaan nyo ring lubos sa sarili nyo. Upang kung ano man ang kahinaan ay mapalakas. Upang kung ano ang karupukan ay mapatibay. Upang kung ano man ang gumugulo'y maging kapayapaan. At upang ang panlulumo at kawalan ng pag-asa'y magkaroon ng buhay
na pag-asa at pananampalataya. Mga minamahal, kaya nga matuwid na sinambit, pumarito at bumaba at binaba ang anak na isinugo upang isakatuparan at paging dapating gawin tupdin ang layunin ng Ama sa mga anak niya. Ang hanguin, ang baguhin, tanglawan, at magbalik loob sa Kanya. Kung magkagayon at naunawaan ninyo ang tunay na kalooban at kagustuhan ng Ama, sisibol sa isip ninyo ang lahat ng mabubuti, mabubuksan ang tunay na pangunawa, at sa puso nyo naman, kikislot, mabubuhay ang pagmamahal na hindi nyo naramdaman noon, sapagkat sinuko nyo ang sarili nyo, hindi kahit kaninong kapwa-tao, kundi mismo sa dapat sukuan. Kaya sa pagsuko nyo, ibinigay naman niya kung anong dapat maging damdamin nyo. At yan, nawa, ang matupad, yamang kayo'y anak ng Ama na naghahanap ng matuwid, yamang kayo'y anak ng Ama na naghahanap ng liwanag. Matupad nawa sa inyo at pagtibayin ng loob ng tunay na grasya ay ang grasya ng matapat na pananampalataya. Sapagkat sa grasyang matapat na pananampalataya, ang pananalig ay mabubuhay, sapagkat ito ang dapat mangyari at ipangyari ng bawat isa sa kalooban ng Ama. Matutupad magaganap ito kapag lubos ang pagtitiwala ninyo. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? At lagi niyo pong hilingin, mga minamahal ko, huwag ang kalooban ko ang manaig at maghari sa aking pagkatao, kundi mismo kalooban mo, sapagkat kapag ang kalooban mo nasa puso't isipan ko'y aral mo't salita ito, tuwirang alam ko, batid na batid ko, may mangyayaring mabuti sa buhay ko. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi niya loloobin at pangyayarihin ikaw na anak niyang lumalapit sa Kanya, na kung ano yung hindi mo paglapit sa Kanya, yun pa rin ang magiging kalooban mo. Na nang ikay lumalapit, gayon pa rin ang magiging kalalagayan mo. Kaya nga't sinabing maliwanag, kapag lumapit ka sa Kanya, babaguhin Kanya, iibahin Kanya, naiiba ka, sapagkat sa paglapit mo, na bagong lubos ang pagkatao. Yaon ang marapat na mata mo makamtan ng lahat. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kapag pinaalalahanan ka ng Espiritu, sumunod ka, tumalima ka. Kapag inaralan ka niya, pakinggan mo siya. Sundin mo ang pinakinggan mo. Ang natutunan mo ay sa buhay mo. Hindi lamang tagapakinig ka, kundi maging tagasunod sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya para sa iyo mahirap ang pagbabago. Ngunit para sa tinanggap mo ay magaan kang baguhin ito. Kaya't dahil siyang tinanggap mo at nanguna siya sa iyo, ang mahirap mong baguhin para sa sarili mo, magaan niyang nababago dahil siyang sumasayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung dati kang duwag, napatatapang Kanya. Kung dati kang mahina, agad pagdakanan lalambot ka. Sa oras na yaon, ang tibay at tatag, nakakamtan mong di mo nakikitang pumapasok sa iyo, kundi nararamdaman mo tulad ng nadama mong buhay sa iyong puso ang Diyos mo. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam,
nek karamaneyanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya nga at maliwanag, kapag siyang nanguna, kapag siyang naghari, ibigay mo na sa Kanya. Kapag sumuko ka, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Buong-buo pagkatiwala mo, sapagkat tulad ng wika niya, ang panahon na pipihit niya, mapipihit niya rin ang isip at damdamin ng kapwa mo, maging ikaw bilang tao. Kaya sa Kanya maniwala, sa Kanya magtiwala, sa Kanya sumuko, sa Kanya lumapit, sa Kanya tumanggap, siyang maghari sa inyong ganap. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kapag may binalik sa iyo ang Espiritu na inaralan mo, pinagtanto mo, sinabi mo sa Kanya na, anak, dumiretso ka ng magbago. Nakikita ko sa iyo, hindi ka pa nagbabago. Mayroon ka pang ginagawa. Ginagawa mo na naman yung dati mong gawin. Hindi po, diretso na po ako. Anak, huwag mong dayain ang sarili mo. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Maawa ka sa magulang mo. Sapagkat, paano? Sasabihin muli sa iyo, di po, talaga po ekang diretso na ako. At pagkatapos mabalitaan mo, maawa ka, mahabag ka, masasabi mo na lamang na, patawarin mo po siya sa pagiging talusirat, sutil niyang anak. Yan po, mga minamahal, lagi niyo pong tatandaan, ang mga mangangaral, ang mga ginagamit ay laging napagtatawanan, laging nahahatulan, laging hinuhusgahan. Subalit, napapatotohanan pong ang amay buhay na kanilang tinatanggap, na kanilang sinusunod upang makatulong sa kapwa, yamang sa damdamin at kalooban, iniba at makabahagi sila. Ngunit yaon ngang hindi totoo at nagpapakatotoo, kay daling makipag talusira. Kaya nga po, tandaan ninyo, ang Ama ay laging nag-aanyaya, nagpapaalala at nagbibigay pagtitibay sa lahat. Paano nga? Opo, tama, may science, may mga nag-aral, may hospital. Opo, kung lahat na lamang sa nag-aral, sa hospital, doon mo pagtitiwala, doon mo paniniwala ang sarili mo at karamdaman mo. Anong buhay na patuto ng Diyos na mayroong hiwaga at himala siyang nagagawa sa buhay mo? Magtiwala po kayo sa lahat ng manggagamot nyo, doktor man, o kung paano ang ginagawa sa inyo, hospital. Subalit, ang laging paalala sa inyo, ang nag-aral ay nag-aral. Ngunit ang Diyos ay makatotohanan at lahat ng sinasabi niyan ay tapat at totoo para sa buhay mo. Kaya, maniwala ka at sumunod ka kung nararapat sundin. Subalit, kung alam mong wala kang kakayahan at di mo kayang sundin ang sinasabi sa iyo, wala kang ibabayad, wala kang pambayad, wala kang magagawa, may Diyos kang gagawin ang lahat sa iyo. Sapagkat, ano man ang gustuhin niya, kaya niyang gawin. Ngunit, ang kapwa mo, ano man ang galing, hindi niya kayang, lahat ay pagalingin. Buhay bang Diyos? Kaya,
sumunod po kayo. Sundin ninyo. Kung nagiginhawahan, nakakaginhawa at nagbibigay kagalingan. Dahil sila rin ay ginamit para makatugon sa karamdaman. Subalit, kaalinsabay, kasabay ng inyong paniniwala at pagtitiwalang kayo'y gagaling, unahin niyo pong pagtiwalaan ang tunay na kagalingan ay dulot kanino man. Sapagkat siya ang marunong gumawa at kayang gawin ang mahimala at mahiwagang gawa. Kaya po, lagi ninyong sambitin, Diyos ko at Ama ko, Ikaw ang magbukas sa diwa ko, kung paano mananalig ako sa iyong buong buo sa puso ko, upang patuloy kong tanggapin ang grasya ng unawa't liwanag na Ikaw ang sa akin na ipangunahin na marapat kong sundin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At matuto rin kayo, mga mahal ko, na wag lamang ang pita ng laman o siphayo ng damdamin ang panaigin. At lalong wag din ang kagustuhan ng bibig ang siyang susundin. Kundi bawat ginugusto ninyo, alalahanin nyo rin, makabubuti ba ito sa akin. Kung lahat lamang ng ginagawa ng tao, iniisip mo ng mabuti, kung ito'y makabubuti sa akin o gusto ko lamang para masyahan ako, ngunit di makabuti ang magiging kadulot-dulot nito sa akin, magagawa mong sabihin sa sarili mo, tatantuin mo mismo ang sarili mo, tuturuan mo mismo ang sarili mo, sasabihin mo sa sarili mo, pinahihirapan lamang ang katawan ko, bibig ko lang nasasarapan, ito'y hindi sa Ama ko. Buhay ba ang Ama? Maging huwag man sa bibig kung ano man ang gusto nyong gawin. Kapag sa ginagawa ninyo, alam nyong kayo lamang ang natutuwa, kayo lamang ang nasisiyahan, pakakaisipin nyo rin, ito kaya'y nakabubuti rin sa akin? Makabubuti rin ba ito sa kapwa ko? Upang kung alam nyong hindi makabubuti, panandalian lang, ang palagay mo'y bumuti, ngunit maluwat na pagdurusa, pipiliin mo yung maluwat ka mang naghihirap ngayon, matagal ka namang magiging hawahan. Sapagkat ang maluwat na yan at matagal, alin ang mas mahaba? Tandaan po ninyo, ang matagal, ibig sabihin pagkatagal-tagal, maluwat, santiglap lang. Buhay ba ang Diyos? Na kapag marunong kayo, magtiis, magtimpi, maipapakita nyo sa Ama yung pagtitiis nyo tapat at totoo. Yung pinagtiisan ninyo, gagantihan niya yon. Yung pinagbatahan nyo, gantipalay kakamtan. Kaya nga sinabi niyang maliwanag, kayong mga nagbabata sa paggawa ng mabuti, ako ang gantimpala na mainam gumanti. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang inyong pagtitiis, pagbabatang magpakabuti, may pinagdaraanan kayong titiisin at babatahin. Ngunit at pasubali, pagkatapos nyong binata, ang kapalit ng inyong lumbay ay galak. Sapagkat walang nagtanim na yumuko ng yumuko, ng yumuko ng yumuko, maghapon magdamag hanggang kinabukasan uli. At pagkatapos magtatanim na naman at wala nang naging bunga yan. Kundi sa ilan mong araw na tinanim, ang mga halaman mong naitanim, buwan mo mang hintayin, masigit doon ang aanihin. Buhay ba ang Ama? Yaon ang patotoo ng bawat binata, alang-alang sa pakikiisa sa Ama, may ganting mabuti siya. Kung madarama nyo at dadamhin siya, sa pagdulog nyo at panawagan sa Kanya, siyang sa puso ang nadarama. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, de umuwi sila, de wala sila nito.
kayong mga naghintay, di meron kayo nito. Sasabihin naman ng mga nagbalita, oh, buwi daw kayo, wala daw kayo noon. Eh, ano ba yung tinanggap nyo? Candy, tinapay, eh, ano ba naman iyon? Doon sa mga nagbabaliwala sa hain. Subalit doon sa nagpapahalaga, ay sayang, sana kayo naghintay ako. Gamot sa akin yun eh. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Gamot yun, gamot yun. Gamot yun para magliwanag. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Oh, wala na kayong hintayin. Ano? Diyos ka at aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. O, tingnan nyo po, dahil may pandama talaga ang Ama. Anong sabi niya kanina? Cecilia, may gabi pa, itabi mo yan para mamaya yan. Ano ibig sabihin nun? Hindi laging ginagawa po yun ng Espiritu. Patao lamang ng Ama, pagkaluwat-luwat mang hindi niya ginagawa, lagi niyong tatandaan, may nakahanda siya palagi. May nilalaan siya para sa lahat. Kaya lamang hindi lahat ay nakatatanggap. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya mapapalad ang naghintay, nagbata, nagtiis, inabutan, nakatanggap, sumaya,
lumigaya, nakaulagpos, nagtagumpay. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya napakahalaga nang may pinagninilayan kang salita ng Ama kaysa ang pinag-iisipan mo'y salitang kung ano-anong bumabagabag lamang sa puso mo. Kaya alisin nyo sa isip at damdamin kung ano man ang iniisip nyo, ang isipin nyo siya at isipin nyo rin, magaling ako, wala akong sakit. Magaling ako, wala akong sakit. Buhay bang Diyos? Kaya, kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung pinananaligan mo, wikang maliwanag. Yun ang pinatutupad, pinangyayari sa iyo dahil sa pananampalataya mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Totoo yan. Sapagkat, kung lagi na lang yun ang nasa isip mo, paano mo pinaniniwalaan ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Kaya ito'y mabubura, mawawala sa isip mo dahil naniniwala kang wala kang sakit. Buhay ba ang Ama? At sa pagkalimot mo, sa nawawala, sa isip at damdamin mo, sa hindi mo namamalayan, ba isang araw, kung may nakapaka, bukol pala, aba, araw-araw, maging gabi, masaya ka, masigla ka, araw-araw, maging gabi, maging masaya ka, maging araw, maging masaya ka, taon-taon, lumilipas, isang araw, wala na pala yan. Buhay bang Ama? Yan po ang totoo. Sabi ng tao, yan ang katotohanan, mga minamahal ko. At tumaas ka diabetes ko, tumataas diabetes ko, laging bukang bibig mo, tumataas diabetes ko, tumataas ang diabetes ko. Paano kang nakalimot doon at paano mong inalis na sa isip at damdamin mo yan? Kaya ano sasabihin mo, normal na ako, normal na ako, normal na ako, normal. Pati isip mo, normal na. Buhay bang Diyos? Sapagkat nagamot na ito dahil sa isip lamang nagmumula ang lahat. Oh, awitin nyo nga, sa isip lamang. Oras na. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Sa isip mo'y gunitain ang Diyos na sa tuwina'y nagbabantay. Tayo na mga minamahal, sa puso nyo mabuksan na, damdamin nyo ang pag-ibig niya, ang siyang sa inyo'y mabuhay na. Oras na mamili ka, anak niyang may hininga, nasa kanya nagmula. Pag-ibig niya'y damhin mo na. Tama na, tugot na, mga suliraning nagbibigay bagabag. Tama na, tugot na, mga isipang nagbibigay alala. Kung daan bitihan at ang ulo'y laking ligaw, oras na,
ng pasya. Oras na, isipan ay ilagak na sa Ama, ay ibigay na yaong buong pagkatao. Isuko na ang lahat sa Kanya, mga iba't ibang isip, isipan mo ay kanting ganap ang mula sa Kanyang pag-aari, upang malubos ang ligaya. Araw at gabi sumakanya kayo sa pananalig nyo't pananampalataya. Mabuhay tuwina sa puso nyo. May Diyos Ama at Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Alay niya ay mabuti, layo ng Ama'y maging mabuti kayo. Dinggin mo, damhin mo ang landas na puso mo. Oras na magbuo ka ng pasya. Kung nag-iisip lamang ang mga tao, hindi gugusto sa madaling saya. Kung nagtatanto lamang, hindi iibig sa panandaliang ligaya. Kundi pipiliin ay ang habang nabubuhay ay madama, ligaya at saya na dulot ng Ama. Kaya't sa isipan, pangungunahin siya, sa damdamin ay hiling siyang mabuhay sa kalooban, upang patuloy na makamtan pagmamahal na walang hanggan. Tayo na, mga minamahal, pagnilayan nyo't tantuin ang bawat aking sa inyo'y alay, upang Ama'y patuloy manahan. Dinggin mo, ihip ng ating panahon, may sigaw. Dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Tama na, tugot na, bilang isip ang pagkatao. Panaigin na yaong Ama, sa puso nyo'y ganap siyang madama. Tama na, tugot na, bilang mga anak niya, sa isip at damdamin, bilang kayo'y mga pagkatao. Panaigin nyo ng ganap siya. Upang bawat araw, maging gabi man, lubos ang pagkilala sa Kanya ng bawat isa, at patuloy siyang manguna. Mapagharian
kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba nga ma? Sa akin pong buhay bilang Apo Kunching, bilang pagkatao, ay napakahalaga po ng kaloob ng Diyos na ito sa akin. Bakit po? Kung tatanungin niyo ako, bagamat ako'y may hanap buhay ng panahong yon, at pinupuri ko ang Diyos, kahit naman po parehas kaming mag-asawang mahirap, nalasap naman namin ang kami magsama, ay di kami naghirap na katulad ng dinanas naming hirap. Kundi pinagsumakitan at sa patnubay ng Ama, kami rin na may ginabayan niya kahit malayo pa kami sa Kanya, di pa namin siya damang-damang totoong pinagkakakilanin ang Kanyang aral at salita. Subalit nang ako'y maglingkod, iba't ibang pagsubok ang aking pinagdaanan, naranasan ang mawalan, ngunit hindi nagbago ang aking pag-iisip. Nabalikan ko at talikdan naman itong aking gampanin, balikan ko ang hanap buhay. Sa bawat araw at gabi man, pinagninilayan ko pong mainam. Tunay ngang kung wala tayo sa Panginoon, napakahirap nating makabangon sa Kanyang tuntunin, makatahak at makasadyad. Sapagkat tayo'y marupok, mahina, subalit ang Diyos ay matatag, matibay at malakas. Tayo po'y sa Kanya manindigan, manahan, at tunay pong kung wala siya, sa bawat ating pinagdaraanan, madali tayong manginig, madali tayong manlambot, madali tayong mabahala, matakot mag-alala, lalo tigit kung ang mga mahal sa buhay ang nakikita niyo po na may pinagdaranan, na malaman yung ganun, may karamdaman, may ganyan, may nararamdaman, may ganun. Subalit salamat sa Ama. Tunay na siya ang kagalakan, siya ang pagtitibay, siya ang lakas at buhay. Mga minamahal, kung hindi ko po ito naranasan at nararanasan, hindi ko po may babahaging tuwiran. Ngunit dahil po sa karanasan namin na naibabahagit na ikukwento sa inyo, kami pong mga lingkod na naglilingkod sa inyo, na mga pinagdaraanan namin ay walang batid kayo, maliban ng Diyos na pinaglilingkuran nating lahat. Ngunit siya po ang aming kaagapay, kasama tunay na sandigan na walang katibagan. Buhay ba ang Diyos? Dahil sa Kanya umaasa, kaya't ang aming pangaral sa pamilya at ibang tao, alam niyong may Diyos. Kami rin ay nakikidiyos lang. Sapagkat ang Diyos na namin tinatawagan ay Diyos ng lahat. Ngunit kung ano ang pagtanggap namin, tanggapin din ninyo para ang nararamdaman namin, maramdaman din ninyo. Buhay ba ang Ama? Dahil hindi namin solo ang Diyos, lahat tayo'y anak ng Diyos. Lahat po tayo'y pinahahalaga ng Diyos. Lahat tayo'y malapit sa Diyos kung lalapit po tayo sa Kanya. Sapagkat lahat tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Hindi lamang po ang mabuti, maging ang masasamay mahal niya. Kaya wag pong maging dahilan ng kasamaan para lumayo, kundi ang kasamaan maging daan na lumapit upang magsalita. Diyos ko, lumalapit ako sa iyo, baguin mo kasamaan ko. Buhay bang Diyos? At hindi rin po katwiran na sasabihin mong mabuti ako, napakabuti ko. Bakit ganito dinaranas ko?
sapagkat ang mabuti at masama may pinagdaraanan sa buhay. Ang kaibahan lang ng nagpapakabuti na darama ang Diyos, kaya hindi magawang maging masama. Buhay ba ang Diyos? Kaya dapat po lahat ay dumama at makadama upang walang taong maging masama. Sapagkat walang taong masama, isip lamang ang masama. Kaya oras na, tama na, tugot na. Pakalinisin ang isip mula sa Ama, iyalay sa Kanya nang siyang humugas sa buong pagkatao, kalinisay kamtin, kaliwanagay, makapanahan. Pangunawa ay magiging ganap upang maunawaan ang buhay. Buhay po bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Dahil walang Diyos na bingi at bulag. Lahat tayo naririnig, tayo pakikinggan, damhin natin siya, at masasabi natin, nakikinig nga pala siya. Kapag napatotohanan niyang napaka-imposibleng mangyari, ngunit sa isang iglap ay magagawa niya at nagagawa niya, sapagkat ang pananalig at pananampalatayang binuhay niya na tanim sa puso, nakapanahan sa isip, naganap sa buhay mo ang himala at tiwaga. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Tapat po bang Diyos? Totoo po bang Diyos? Kaya taramang tama, tumpak na tumpak. Sabi nga po, ibinaba ang anak para ipahayag, ipasya ang kabutihan ng Ama. Kaya't gawin nating mabuti para sa Kanya. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Paano ka nga ba kung wala ka sa Kanya? Kanina nga po, saksi si Mother, niiyak ang apo ko, sakit ang tiyan. Paano po kung sa dating buhay yon, may pera ka man, taranta ka, nalalambot ka, natatain, naihi ka sa nervyos. Anong silbi po? Kaya alam niyo po, ang hiling ko sa Panginoon, Panginoon, di po ako humihiling ng yaman, makatighaw, makaraos lamang po sa lahat ng dapat na kailangan, at makatulong sa kapwa, makabayad sa utang. Mga luwakay. Ba? Yun lang po, malakas masigla. Sapat na po sa akin para kayo magsaya. Kung pahiramin mo naman para kami may mabigay, dislamat din po. Buhay ba ang Diyos? Yun po, yun ang panalangin. Araw-gabi, dahil ayokong yumaman, pagkatapos ako'y mawawalan. Ewan ko po ba, ba't gusto niyong mayaman? Ako gusto ko mayaman ako sa pang-spiritual. Kahit ako'y payak sa pang-sanlibutan. Ngunit, sinungaling ako kapag sinabi kong di ko po kailangan ng bagay, di ko kailangan ng salapi, kailangan ko rin po bilang taong nabubuhay at di pamilyang nabubuhay. Sapagkat alam ng Diyos, sabi ko nga po noon, Panginoon, hindi po ako dalaga, sa iba ka na lang kumuha. Ako po'y may asawa at may anak. Hindi po ako malinis na babae. Alam ko, batid ko. Yun po. Bakit nga ba namin tinuturuan ng Diyos? Eh, alam na nga naman niya. Batid na batid niya. Kaya wag po natin siyang turuan. Tayo ang maghintay na turuan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At dahil alam niya yung kapakanan mo, kapakanan nila. At gagawin niya sa iyo at sa kanila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ibigay natin sa Kanya at tuturuan tayo. At kung hindi tayo matuto, kasalanan na natin ito. Kaya tayong lahat, makinig, sumunod, nang tayo'y matutong ganap. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag at galak sa puso nyo, at patuloy makapanahan banal na Espiritu upang ang lakas at tibay ay kamting banayad na hindi ka na nagpupumiglas, nagsusumiglaw ang galit, kundi ang pag-ibig. Pagpalain! Huwag po lamang kayo, pati ako. Pagpalain tayo. Buhay po ba ang Diyos? Tayo na po! Tayo na! Magsimulita na! Mahal na mahal kayo ng Panginoon.
Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kailan may di tayo iiwan. Kailan